na magtanong. Kailangan na natin makaalis dito. Pero, pagod na ako, ate. Dito, madali kayo. Dito sa likod ng puno. Maupo kayo dyan. Mabangin po rito, La. Baka mahulog tayo sa ilog. Huwag kayong maingay. Dito na muna tayo magtago. Malayo-layo naman tayo. Medyo napagod ako sa katatakbo. Matanda na ako, apo. Mabuti pa siguro kayo na lang ni Tantan ang tumakbo. Iwan niyo na ako. Mapapabagal lang ang pagtakas natin pagkasama niyo ko. Lola naman ayoko po. Bakit ka namin iiwan? Hindi ko na nga po alam kung nasa maayos pang kalagayan si nanay at tatay dahil iniwan natin sila na makipaglaban doon. Tapos ngayon, gusto niyo pang iwan din namin kayo ni Tantan. Ate, ano po bang nangyayari? Kanina pa ako naguguluhan kung bakit tayo tumatakas. Tantan, makinig ka kay ate. May mga masasamang aswang na humahabol sa atin dahil sa galit nila sa mga magulang natin. Ngayon nakikipaglaban si nanay at tatay sa kanila. At kailangan nating makatakas dito para hindi nila tayo masaktan. Huwag kang mag-alala. Susunod naman sila sa atin Sandali. Parang may naririnig ako. Lola! May umila kay Lola! Hindi! Lola, nasan ka na? Ate! Ayun po si Lola! Teka! Bakit may kumakagat sa kanya? Lola! Huwag ka mag-alala! Ililigtas kita! Tantan! Wag! Hindi! Lola! Tantan! Dahil sa taglay na maladiyos ang ganda. Akala ng nakararami isa lamang akong mabait at normal na tao. Ngunit hindi nila alam na sa likod ng aking kagandahan ay ang malagim na sikreto ng aking pagkatao. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng Aswang Confessions. Ako po si Grace. Hindi sinasadya na natagpuan ko ang channel na to at nagustuhan ko ang mga uploads nyo. Kaya't naisip ko na rin na ibahagi ang sarili kong karanasan. 5 taon na po ang nakalilipas ng mangyari ang hindi malilimutang kwento ng aking buhay. Isa po akong aswang. At tuwing umaga ay inaasikaso ko ang aking munting karinderya. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, kakaibang karne na ang hinahanda ko sa kanila. Sa bawat putahe, may kasamang piraso ng nakaraan na patuloy pa rin naghahanap ng katarungang matagal nang dapat nakamtan. Aling Kuring, isa pa nga pong pitsil ng tubig sa table dun sa dulo. Dagdagan nyo na lang din po ng isa pang baso. Sasandok lang ako ng bagong putahe at i-display sa harap. Sige. Sandali lamang, iha. Kukuha ako ng pitsil. Malamig na tubig daw ba o hindi? Yung malamig na lang po yung iserve nyo. Alam nyo na, sobrang init ang panahon ngayon. Sige, ako nang bahala. Gawin. Wala na po Konti lang po kasi yung niluto ko. Kasi akala ko hindi tayo dadagsain ngayong araw. Nako, kailan ba nawala ng mga tao dito sa karinderya?
Mabuti na nga lang at medyo humupa ng mga pumapasok para kumain. Kaninang umaga, abay, hindi ako magkanda-ugaga sa pag-aasikaso sa mga customer. Hindi na po kayo nasanay. Kaya niyo pa po bang magtrabaho dito, Aling Kuring? Baka nahihirapan na kayo magsabi lang po kayo. Napagod lang ako, pero kaya ko pa naman, Grace. Eh, alam mo namang ako lang ang maaasahan mo dito sa karinderya. Eh, bakit gusto mo bang kumuha tayo ng isa pang kasamahan para tumulong dito? Hindi ka ba mahihirapan yan? Eh, sa totoo lang po, ayoko nang kumuha ng isa pang tauhan kasi alam niyo na, masyadong komplikado kapag may ibang tao na labas-pasok sa kusina. Kung sa akin lang, eh ayos lang din naman kasi nga dumarami na rin naman ang mga customer natin. Pero katulad nga ng sinabi mo, masyadong komplikado sa sitwasyon mo ngayon. Hayaan niyo na po. Wala naman talaga akong balak. Kayo lang pong inaalala ko, matanda na kayo pero nagtatrabaho pa rin kayo. Kaya ko pa naman. At alam mo namang kailangan ko talagang magtrabaho dahil nag-aaral pa si Jopper. Sabi ko naman po sa inyo, kung gusto nyo, ako na lang magpapaaral sa apo nyo. Wala naman po akong paggagastosan talaga ng pera bukod sa sarili ko. Aling Kuring, hindi na po kayo iba sa akin. Grace, hindi mo responsibilidad si Jopper. Iyaan mo na ako. O siya, sige na. Malapit na tayong magsara nito kasi paubos na yung mga niluto mo. Doon na muna ako sa kusina at marami pa akong hugasan doon. Ikaw na muna dito. Grace, magandang araw. Mang Pino, magandang araw rin po. Kukunin nyo na po ba yung mga karning pinareserve nyo? Oo, pero mamaya na yan. Kakain muna ako sa pinakapaborito kong karinderya. Naku, Mang Pino hindi na po kayo makakalibre ng soft drinks. Isang beses lang yun. Ganun ba? Akala ko pa naman makakalusot. Ano bang mga nasa menu mo dyan ngayong araw? Pakbet, sinigang, at putsero na lang pong natitira eh. Ay, ubos na ba yung adobo? Opo, kanina pa po. Ipambihira. Hindi ko na naabutan. Yung ba naman ang pinakapaborito ko? Ang sarap doon. Parang kakaiba talaga ang tama sa akin ang adobo mo. Sobrang lambot ng karne at kakaiba talaga ang lasa. Alam mo ba na pinagaya ko yung luto mo yun sa misis ko eh. Pero hindi niya rin nakuha yung luto mo. Aba, syempre, hindi po talaga. Ang pagluluto ay hindi lang basta pagluluto, Mang Pilo. May sekreto rin yun, no? Pwede mo bang pabulong ng sikreto mo? Dalawang kanin na rin. Sige po, sandali lang at sasantok na ako. Grabe Ang bilis talaga maubos ng mga niluluto mo. Abay, kanina nga lang guman ako dito hindi pa kayo nagbubukas. Ang dami nang nakapila. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit hindi pa Ano, kakain ka rin? Ano ba sa tingin mong dahilan kung bakit ako nasa karinderya?
Ito talaga, oh. Napaka-piloso po kahit kailan. Tigilan mo nga ako, pilot. Nagugutom ako ngayon. Magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa taong gutom. Parang iba naman yon. Oh, sige na, Kapitan. Pumili ka na ng uulamin mo. Ito na pong order nyo, Mang Pilo. Ito naman po yung pinareserve nyo kanina, Kap. Teka, sandali. Bakit sa kanya may adobo? Sa susunod kasi, magpa-reserve ka rin. Alam mo naman ang adobo ni Grace ang pinakamasarap dito. Siyempre, asahan mo nang mauubos ka agad yan. Gumamit ka rin kasi minsan ng utak, Pilo. Ba't kung hindi lang talaga kita kaibigan, makakatingin ka sa akin ng suntok. Ang sabihin mo, natatakot ka lang na gumawa ka ng katarantaduhan sa akin kasi baka ipabarangay kita. Ang dami mong sinasabi, Joey. Tara na nga. Dito na tayo mo po. Grace, 2 soft drinks nga. Kay Kap mo ilista. Kumuha nga ako ng 2 soft drinks sa chiller. Tsaka binuksan at inalagay sa mesa nilang dalawa. Bumalik ako sa may istante upang asikasuhin ang ibang bumibili. Mula sa aking ginatatayuan, ay naririnig ko naman ang pinag-uusapan ni Mang Pilo at Kapitan. No, nakakunot ka na naman. Alam mo, mabilis kang tatanda niya. Ang sarap talaga ng mga luto ni Grace, no? Yung mabilis tumanda ay matanda na nga tayo eh. Ano ba kasi problema mo? Ang dami na kasing pumupunta sa barangay hall para mag-report ng mga nawawalang tao dito sa atin. Hindi ko na alam kung paano aaksyonan to. Nagpatupad na ako ng curfew. Pinaronda ko na yung mga tanod araw-araw. Ultimo tuwing gabi, naglilimot pa rin sila. Nabalitaan ko nga, isa sa mga tanod mo nawala rin daw. Oo, noong nakaraang gabi kasi naglibot-libot sila. Sabi sa akin ng mga kasamahan niya nagpaalam lang daw ito na iihi. Pero ilang minuto nang lumipas at hindi na nga raw ito nakabalik. Ibig sabihin lang niyan, tuwing gabi umaatake yung kriminal. Kriminal? Hindi na nga ako sigurado kung tao nga ba talaga yung nambibiktima. Yan. Kung ano namang chismis ang lumabas. Inaala ko pa lang naman yun. Wala pa akong ebidensya. Paano mo naman nasasabing sila ang may kagagawa ng pagkawala ng mga tao? Nakalimutan mo namang bantog bilang baryo ng mga aswang na nasa kabilang baryo. Alam ko namang hindi lahat ng nakatira doon ay aswang. Pero karamihan sa kanila ay oo. Kaya kung mambibiktima man sila, sa tingin mo, saan sila gagawa ng krimen? Siyempre sa pinakamalapit sa kanila. Alam mo namang matagal nang usap-usapan yan tungkol sa kabilang baryo. Matagal ng panahon yun. May mga ganong nilalang pa ba sa panahon natin ngayon? Hindi ko alam, pero bigla ko lang kasi yung naisip at hindi na mawala sa utak kong posibilidad. Masyado kang nagpapastress. Saka mo na lang intindihin yan. Busin Ko na ito. Wala na, Grace.
Babalik ka ba mamayang gabi? Opo, magkakatay ako mamaya ng marami para marami tayong maibenta bukas. O siya, mag-iingat ka ha. Huwag padalos-dalos. Mauna na ako. Baka hinihintay na ako ni Jopet eh. Sige po, maraming salamat. Bukas na lang po ulit. Tinanaw ko ang papalayong matanda at nang makita kong sumakay na ito, ay sakalang din ako naglakad papaalis. Malapit lang ang bahay ko sa karinderya. Nasa bandang likod lang nito kaya lalakarin lang talaga. Nang makapasok sa loob ng silid, ay pagod akong nahiga sa kama at hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Hindi! Lola! Tantan! Bitawan niyo sila! Bitawan niyo sa amin! Habol hininga akong nagising sa panaginip. Inabot ko ang tubig sa bedside table at ininom ito. Bumuntong hininga ako at naupo sa kama. Napanaginipan ko na naman ang trahedyang bumagos sa takbo ng buhay ko. Matagal ng panahong nangyari ang trahedya sa aming pamilya. Ngunit hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang sakit ng kahapon. Pinatay ng mga aswang ang buong pamilya. 7 taon na ang nakalilipas. Dahil sa kanila ay nawalan ako ng mahal sa buhay. Makakatakas na sana kami ni Lola. At ay tahan-tahan pero naubutan pa rin kami. Nakaligtas lang ako dahil nahulog ako sa banginon. Dumiretso ako sa ilog at naanod ako. Habang dumadaos-dos ako sa bangin ay kitang-kita ko pa kung paano patayin ng mga aswang, sina Lola at Tantan. Agad kong pinunasan ang aking pisngi na mapagtantong umiiyak pala ako. Lola! Tantan! Nay! Tay! Miss ko na po kayo. Bakit iniwan niyo pa ako? Sana isinama niyo na lang ako. Wag po kayo mag-alala. Lahat ng ginagawa kong to ay para sa inyo. Para sa pamilya nating pinagkaitan ng kapalaran.
Tama po kayo ng hinala. Ang mga nauhuli kong aswang ay kinakatay ko pang isahog sa ulam na araw-araw kong niluluto. Ito ang parusa ko sa kanila. Naging panata ko to sa aking sarili na uubusin ko ang lahi ng mga aswang. At gagawin ko rin ang mga ginagawa nila sa inosenteng mga tao. Kung noon, ang mga ito lang ang may kakayahan na kumain ng tao, pues, ang mga tao naman ang gagawa nun. Ito lang ang alam kong paraano pang maipaghiganti ang aking pamilya at para maibsan ang galit na aking dinadala. Grace, papasok na ako, iha. Pasok lang po, Aling Kuring. Tapos na rin naman po ako magkatay. 6:00 na ng umaga noon at tapos na nga ako magkatay. Nakaluto na nga ako ng ilang uulamin noon at nagpapahinga lang ng kaunti. Ilang putahe ang niluto mo ngayon? May 4 na po akong niluto rito. Nagpapahinga lang po ako. At sisimulan ko nang lutuin yung adobo at yung iba pa. Huwag nyo na lang humbuksan yung nasa freezer. At baka atakihin na naman kayo sa puso. Nako, talagang hindi na ako manghingi alam dito sa kusina. Simula nung una ay alam na ni Aling Kuring ang pagkatao ko. Siya rin ang nakakita sa akin na maanod ako sa ilog nun. Noong una, nang malaman niya ang sikreto ng aking karinderya ay hindi siya sumang-ayon sa akin. Dahil ang binibenta ko ay mula sa karne ng aswang. Ngunit kalaunan, ay napagod na rin siya kakasaway sa akin kaya hinayaan na niya ako. Hindi ko rin naman siya masisisi. Talagang nakakadiri nga para sa mga normal na tao ang kumain ng karne ng aswang. Pabukas po ng karinderya kapag 7:00 na. Kanina ko pa naririnig na marami nang nakaabang sa labas eh. May itinatayo kasing bagong bahay dyan sa malapit. At yung mga trabahador parang dito pa bala kumain ng agahan. O siya, maiwan na kita dyan at tapusin mo lang mga lulutuin mo. Sige po, paayos na lang po ng mga mesa dyan. Mas binilisan ko na ang pagluluto para mas madaling matapos. Binuhos ko na ang inihiwang karne sa kawali saka ito hinalo. Pagkatapos maluto ng isa ay nagluto na naman ako ng ibang putahe. Labas-pasok rin si Aling Kuring sa kusina dahil isa-isa niyang inilalabas ang mga ulam. Nang makompleto na ang mga putahe, ay saktong 7:00 na ng umaga. Kaya binuksan na namin ang karinderya. Sunod-sunod naman ang pasok ng mga tao at nag-uunahang pumila. Hindi naman kami magkaundagaga ni Aling Kuring sa pag-aasikaso at pagpapaalala na sumunod sa pila ang lahat. Araw-araw ganito ang sitwasyon namin. Nag-uunahan ang mga tao sa pila at hindi naiiwasang magkainitan. Ay, Diyos ko. Nangalay yata ang mga paa ko. Magpahinga na po muna kayo. Konti na lang naman yung mga bumibili. Ako na po munang bahala. Sigurado ka ba, Grace? Opo, Aling Kuring. Sige na po. Kung ganon, ay magpapahinga lang ako sandali. Ay, pasensya ka na, nangangalay na talaga tong mga paa ko. Inayos ko na lamang ang mga ulam na nakadisplay. Maya-maya ay may pumasok na magkakaibigan. Base sa mga itsura at kasuotan nila ay mahalata mong mga dayo ito. Maingay sila kaya halos mapalingon ang lahat ng mga kumakain sa kanila. Hala! Astig! Karinderya! Tara, dito na tayo kumain. Gusto ko itong ma-experience. Si Senyorito, hindi pa pala nakakakain sa karinderya. Abat, Nathan, akala ko ba sabi mo madumi yung mga pagkain sa karinderya? Bakit dito mo gustong kumain ngayon? Mukhang hindi naman madumi eh. Tignan mo oh. Sobrang nakakatakam yung mga pagkain. Tsaka, amoy na amoy ko yung bango. Nakakagutom. Isang himala. Ang isang rich kid hindi nagdalawang isip kumain sa hindi restaurant? Alam mo, Candice, hindi porket mayaman ako ang arte ko na. At isa pa, may nakikita ka bang restaurant o fast food chain dito sa inyo? Wala, di ba? So as if I have a choice. Oh, bakit? Talaga namang maarte ka. Ayaw mo pa nga sumama rito dahil sabi mo nga hindi mo type ang mga probinsya. Asus, napaka-arte. Ang OA ninyong dalawa. Rinding-rinding na talaga ako sa inyo. Palagi na lang kayo nag-aaway.
Hindi porket crush ninyo ang isa't isa ay araw-araw na kayo mag-aasaran na lang. Oy, Mateo. Fake news ka. Duh! As if over my dead body. Nek-nek mo. Oh, tama na nga yan. Nakakainis kayong dalawa eh. Pumili na kayo ng kakainin, no? Kanina pa naghihintay yung Dera? Humina at bumagal ang pagsasalita nito na matingnan ako na lalaking tinatawag nilang Mateo. Natulala ito at medyo napaawang pa ang bibig. Napapilig naman ang ulo ko dahil mukha siyang tanga. Kakain po ba kayo? Ano pong sa inyo? Ikaw? Napangiwi ako sa sinabi niya. Alam na alam ko mga ganitong linyahan. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero sabi ng mga nakakakilala sa akin ay maganda daw talaga ako. Halos araw-araw ay may ganitong senaryo sa karinderya. Mga binatang lalaki na sumusubok na magpapansin sa akin. Ngunit tinatarayan ko lang ang mga ito dahil wala akong panahon sa kanila. Istorbo sila sa negosyo ko. Kaya ayoko sa mga ganitong lalaki. Masyadong papansin. Kung wala po kayong balak na mag-order, pwede po bang tumabi na kayo? Marami na pong tao sa likuran nyo, oh. Nakaharang kayo sa linya. Ang ibig kong sabihin ay, ikaw. Ikaw, ano bang maire-recommenda mo? Alam mo, pumili ka na lang, Mateo. Dami mo pang sinasabi eh. Sa akin isang rice tsaka yung adobo. Yan lang kasi yung pamilyar sa akin eh. Itong kare-kare naman sa akin, tsaka 2 rice. 1 litro na lang din ng soft drinks. Etong adobo na lang din yung akin. Kayong dalawa, nandito na nga kayo sa probinsya, hindi nyo pa sinulit. Tumikip din kayo ng ibang putahe. Nakakain nyo naman yung adobo sa Manila eh. Bakit? Nakakain mo rin naman ng kare-kare sa Manila ah. Nagsimula na namang magbagayan ng dalawa samantalang nakatingin lang sa akin si Mateo. Bawat galaw ko ay sinusundan niya ng tingin. Nakakailang ang mga titig niya kaya mas lalo ako nainis sa lalaking to. Miss, pwede ba kitang kunan ng litrato? Hindi, bawal. Ha? Bakit naman? Sige na oh. Nabura agad ang ngiti niya sa labi na marinig ang naging sagot ko. Napansin ko rin na may nakasuklit nga na kamera sa leeg niya. Hindi ko sinagot ito at binigay na sa kanila ang mga order nila. Naupo naman sila agad sa isang silid. Psst! Candice, kilala mo ba yung babaeng yon? Hindi eh. Nang umalis ako rito sa amin, wala pa naman ng karinderyang to, kaya hindi ako familiar sa kanya. Bakit? Type mo ba? Ata. Mukhang nalove at first sight ako, guys. Eto na ba yon? Ganito pala yung pakiramdam? Parang sasabog ang puso ko nang tingnan niya ako. Lang iya. Mukhang mag-isa na lang akong uuwi nito sa Maynila ah. Ang ganda niya. Oo nga at maganda siya. Halata naman sa mga titig ng mga binata na kumakain dito eh. Panay sulip sa kanya. Parang kumain lang sila rito para makakita yung magandang tindera. Kung may ganyan kaganda dito sa baryo namin, paniguradong matatandaan ko yan. Kaya for sure, hindi siya taga rito. Sa tingin niyo ba isasagutin ako niyan kapag niligawan ko siya? Hoy, Mateo! Kilalanin mo muna. Hindi mo pa nga alam kung anong pangalan niya. Tandaan mong iba mga kababaihan dito sa probinsya kaysa sa Manila, ha? Ni isang ngiti mo lang, makukuha mo na. Seryoso ka? Ligaw talaga agad? O baka nakakalimutan mong nagbabakasyon lang tayo rito? Seryoso kasi. I think she's the one. Ay, wala na. In love na siya. Si Mr. walang paki sa babae, naging lover boy na. Ayaan mo siya, Candice. Virgin pa yan sa pag-ibig, kaya lasap-lasapin niya na muna ngayon. Aray! O, ba't mabato ka? Loko ka. Nahiya ka pa? Sana isinigaw mo na lang para mas marinig niya, no? Uy, Mateo. Abay, dapat magpasalamat ka nga sa akin eh. Ako na nga ang pumaparaan para makapansin ka niya. Kinaganito mo pa ako. Ewan ko sa'yo. Makakain na nga lang. Bakit ang sarap? Ngayon lang ako nakatikim ng sobrang sarap na adobo. Oo naman sa reaksyon. Di naman siguro ganun kasarap. Oh my gosh! Ang
sarap nga! Takang-taka naman si Mateo sa mga sinabi ng mga kaibigan. Tinikman niya rin ang putahing nasa harapan. Lumaki ang mga mata nito ng malasahan ng pagkain. Kakaiba yun. Tila ba natutunaw sa kanyang bibig. Bigla siyang ginanahang kumain. Hindi na to nagsalita pa at sunod-sunod na sumubo ng kanin. Napangiti na lamang ako ng palihim dahil mukhang madadagdagan na naman ang mga suki ko. Grace, saan mo ba nilagay yung mga bagong baso na pinamili ko? Oh, tapos na po kayong magpahinga? Okay na ako. Hindi rin naman ako sanay na walang ginagawa eh. Nasa na ba yung mga baso? Nasa ilalim po ng cabinet. Doon ko nilagay. Teka sandali. Si Candice na ba yan? Candice? Tia? Oh, nandiyan po pala kayo. Kamusta po? Naku, ikaw nga! Abay, ang laki mo na pala. Buti at nakauwi ka na. Opo. Trabaho rin po yung pinunta namin dito. Tsaka konting bakasyon na rin. Dito po kayo nagtatrabaho? Oo, Iha. Teka sandali. Grace, halika muna rito. Ipakikilala kita sa anak ni Sela. Siya si Candice. Mas matanda siya sa'yo ng ilang taon. Nagtatrabaho yan sa Manila bilang wedding photographer. Anak po ni Aling Sela? Yung pinsan yung albularyo? Oo. Hindi mo pa to nakikilala si Candice kasi nasa Manila na siya nun pa. Candice, si Grace nga pala. Siya yung babaeng kinukwento ko sa'yo noon. Hala, siya po pala yun? Hello, it's nice meeting you. Grace palang pangalan mo? Ang ganda. Kasing ganda mo. Mga katrabaho mo ba yung kasama mo? Ay, hindi po. Mga kaibigan ko po, pero mga photographer din mga yan. Si Nathan po, photojournalist po yan. Tapos ito naman si Mateo, freelance photographer po. Abay, ang gagwapo naman yung mga kasama mo, Iha. Saan ba dyan ang nobyo mo? Nako, hindi ako ha. Napalingon na lahat kay Nathan nang bigla na lang magsalita. Namula naman si Candice. Hindi dahil sa kilig kundi sa inis. Sabay kaming natawa ni Mateo. Nagkatitigan at munti ko nang makalimutan nga pala na ayaw ko sa kanya. Tumikim ako at umiwas ng tingin sa kanya. Ba't feeling mo naman, defensive? Hindi ako magkakagusto sa'yo, no? Sa gwapo kong to, pulag ka ata eh. Kakainin mo rin yung sinasabi mo. Mas gwapo naman si Mateo. Ikaw tong may gusto sa akin eh. Nakakatuwa naman. Mukhang pumapag-ibig na tong pamangkin ko Ay nako, Tia. Hindi ko papatulo ng isang to. Pagpasensyahan niyo na po sila. Ganyan lang talaga sila maglambingan. Aling Kuring, sa kusina na po muna ako. Marami pang hugasin dun eh. Gusto mo tulungan na kita? Napatingin kaming lahat kay Mateo. Mukhang luluwa pa at ang mga mata ng mga kaibigan nito. Tila hindi sila makapaniwala sa mga sinasabi ng lalaki. Inosente lang itong nakatingin sa amin. Nakala mo'y wala siyang sinabing mali. Uy, Mateo, di ka naman marunong maghugas ha. Ikaw yon. Huwag mo akong igaya sa'yo. Bakit mo naman ako tutulungan? Nagtatrabaho ka ba dito? Ang sungit talaga, pero mas lalo ka lang gumaganda sa paningin ko eh. Ikaw na nga itong tutulungan eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umirap ako at tumalikod na. Hindi naman talaga ako masungit sa mga tao. Ganito lang ang ugali ko sa mga taong ganda lang ang nakikita sa akin. Bago pa ako nakalayo, ay narinig ko pa ang pinag-uusapan nila kasama si Aling Kuring. Pagpasensyahan nyo na si Grace. Mabait naman yan. Ayaw niya lang sa mga lalaking nangungulit sa kanya. Paano ba yan, bro? Wala pa eh, mukhang busted ka na. Pero wala po ba siyang kasintahan, Aling Kuring? Nako, hindi siya mahilig at wala daw siyang panahon sa mga ganyan. Katunayan nga araw-araw may mga dumadayong mga lalaki rito para lang magpapansin sa kanya. Pero itinataboy niya lang.
Tuluyan na nga akong pumasok noon sa kusina at ginawa ang dapat gawin. Hindi ko na lamang inisip pa ang tagpong yon. Natapos lang ang araw na yon ng tahimik. Kinagabihan ay pinagpatuloy ko naman ang aking misyon. Sa katunayan, hindi naman talaga ako nanguhuli gabi-gabi. Ngunit sa sitwasyon ng aming baryo, ay kailangan kong magbatyag. Hindi ako makakapayag na makapambiktima pa ulit ang mga hayop na yon. Nasa itaas lang ako ng puno at nagmamasid sa dilim. Nagulat na lamang ako na may tumawag sa akin sa baba. Grace! Bumaba ka! Mag-usap tayo! Aling Sela, Diyos ko naman po. Aatakihin ako sa puso dahil sa inyo. Dalian mo at baka may makakita sa atin. Sumunod ka, dali! Hindi na ako nagtanong pa at sinundan siya. Si Aling Sela ang pinsan ni Aling Kuring na nakakaalam din ng aking sikreto. Isa siyang albularyo. At maniwala man kayo sa hindi pero galing sa kanyang suwestyon sa aking munting negosyo. Naglakad kami papasok sa gubat at dumiretso sa kanyang kubo doon. Bakit po tayo narito? Ba't hindi na lang sa bahay niyo? Hindi tayo pwede doon gayon. Umuwi kasi yung anak ko galing Manila at kasama niya ang mga kaibigan niya. Oo nga po pala. Yung si Candice po, di ba? Nakilala mo na palang anak ko. Opo. Kumain sila dun sa karinderya. Ay, talaga. Mabuti naman kung ganon. Mas magiging malakas ang katawan niya. Sakitin pa naman ang batang yon. Hindi po ba siya magagalit kapag nalaman niya na kumain siya ng karne ng aswang? Ay, ba't naman siya magagalit? Masustansya ang karne ng mga aswang. At isa pa, hindi niya naman malalaman. Naalala ko pa ang panahon ng isinuhestyon ni Aling Sela sa akin ang pagkatay sa mga aswang at pagbenta nito sa mga tao. Nagtataka ako dahil ang isang albularyong tulad niya ay naatim na kumain ng karne ng aswang. Ang sabi niya sa akin, batay sa kanyang pag-aaralin na pag-alaman niyang maganda sa katawan ng mga taong karne ng aswang. Dahil sa malalakas sa mga lahi nito, kaya masasarap ang mga laman at maraming bitamina ang makukuha. Noong una ay nagdadalawang isip ako. Dahil ang bata ko pa ng mga panahong yun. Nadala rin ako ng galit ko noon, kaya nangyari na ang nangyari. Nakakahalata na ang kabilang baryo. Ang baryo ng mga aswang. Kung noon ay nalusutan pa natin sila. Ngayon ay mukhang pinaghihinalaan nilang ako ang pumapatay sa kanilang lahi. Dahil ako lang naman ang albularyo dito sa baryo. Ano pong gagawin natin? Kinakailangan kong umalis dito. Nang sa gayon, hindi nila malamang may anak ako. Baka madamay pa si Candice at ang mga kaibigan niya. Sa ganon naakalain lang nila ulit na ang mga tao sa baryo ang pumapatay sa mga kalahi nila. Ikaw, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Para sa sarili mo at para na rin sa mga tao sa baryong to. Saan po kayo niyan? Sasabihin ko na lang kay Candice na uuwi na muna ako sa probinsya namin. Babayang umaga, aalis na rin agad ako. Sige po, mag-ingat po kayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Aling Sela, ay umuwi na lamang ako dahil sa wala namang aswang na napadpad sa baryo namin. Marahil ay umiiwas sila dahil lahat ng nakakapasok na aswang sa baryo ay hindi na nakakabalik sa kanila. Dumating ang panibagong araw at sinimulan ko ulit ang pagluluto ng mga ibebenta ko. Paubos na palang mga karne mo, iha. Oo nga po eh. Wala na kasi ako nakukuha. Dahil umiiwas ata sila sa baryo natin. Mukhang kailangan ko pang manghunting sa ibang baryo. Saka na. Pagkasyahin mo na muna yung natitira at haluan na lang ulit natin ang karne ng baboy. Katulad ng ginagawa natin noon. Mukhang gano'n na nga po. Nagsimula na kaming magbukas ng karinderya at katulad ng inaasahan, ay marami na namang nakapila. Nagulat pa nga ako nang makita si Mateo sa unahan nun. Simple lang ang suot nito. Unang tingin pa lang ay masasabi mo talaga malakas ang dating. Mukhang kakagaling niya lang sa pagja-jogging. Good morning, Grace. Ba't ka nandito? Siyempre, kakain. Namiss kita eh. I mean, namiss ko ang luto mo eh. Alam mo, Mateo,
Wala akong panahon sa mga kagaya mo. Nakikipagkaibigan lang naman ako, ha? Hindi ako manhid. Okay, fine. Aaminin kong hindi lang basta pakikipagkaibigan ang gusto ko. But I assure you my intentions are good. Ano magagawa ko? Naumaling ako agad sa ganda mo. Yan nga ang problema eh. Kayong mga lalaki, sa itsura lang kayo bumabase. Hindi naman sa ganon. Yes, malaking factor ang physical appearance para magustuhan mo ang isang tao. But like what I said, malinis ang intention ko. Of course, I would love to get to know you more. Pwes ako hindi. Wala akong panahon sa'yo. Ehem. Matagal pa ba kayo dyan? Kasi Grace, kailangan ko ng tulong. Napabaling ako kay Aling Kuring na pinagbebentahan ng mga customer. Pupunta na sana ako sa istante para tulungan siya nang maunahan ako ni Mateo. Ay, ako na po ang tutulong sa inyo. May experience naman po ako sa ganito. Kasi nung working student ako, ay nagtrabaho sa isang restaurant. Nako, sigurado ka ba, iho? Malaking tulong sa amin to dahil marami-rami ang mga bumibili ngayon. Hindi naman restaurant to, karinderya. Kaya umalis ka na nga dyan. Pero kahit anong pilit ng tulak ko sa kanya ay parang hindi man lang siya natinag. Hindi ko na rin siya napaalis pa dahil inaasikaso ko na ang ibang bumibili. Nang matansya kong kaunti na lang ang bumibili, dumiretso ako sa kusina para maghugas. Hindi ko napansin na sumunod pala si Mateo. Tulungan na kita. Bakit ka nandito? Hindi ka pwede dito. Umalis ka nga. Sabi nang umalis eh. Sige na, tulungan na kita. Ang daming hugasin yan. Dapat matapos ka agad dahil gagamitin din sa labas. Hindi na ako nagsalita dahil tama naman siya. Napasulyap ako sa freezer kung saan nakalagay ang mga karne. May lock naman yon kaya ako lang makakabukas. Sinulyapan ko siya nang magsimula siyang maghugas ng mga plato. Nakatingala ako sa kanya dahil mas matangkad siya sa akin. Maputi ito. Malaki ang pangangatawan at may maayos na postura. Napansin ko rin ang damit niyang mas lalong nabasa ng pawis dahil tumulong siya sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang bata mo pa pero business-minded ka na, no? Ganyan talaga ang mga tipo ko, madiskarte. Huwag mo akong igaya sa'yo na walang permanenteng trabaho. Freelance photographer? Siyempre naman, dito kaya ako yung mayaman. Isa pa, dito ako masaya eh. Eh ikaw, masaya ka ba sa kung ano meron ka na ngayon? Ayoko mag-share sa'yo tungkol sa buhay ko. Ba't mo ba ako kinakausap? Maghugas ka na nga lang dyan. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang magkukwento kung ayaw mo. Parang getting to know each other na rin to. So, para alam mo, yung full name ko pala ay Mateo Kumapaw. 27 anyos na tall, dark, and handsome. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Inirapan ko lang to at pinagputuloy ang paghuhugas. Wala naman ako magawa kundi ang makinig sa mga ikinukwento niya. Mahilig akong kumuha ng litrato. Aside sa naging hobby na, ay naging trabaho ko na rin. Kagaya mo, mag-isa na lang din ako sa buhay. Sumama kami kay Candice dito sa probinsya dahil gusto rin namin magliwaliw. Tsaka napag-alaman naming marami daw ng magagandang tanawin dito sa inyo na magandang kunan ng litrato. Pero alam mo ba kung ano yung pinakamagandang tanawin na nakita ko dito sa inyo? Dali na, itanong mo na. Ano? Yang mga ngiti mo. Corny. Wala na bang bago? Sinabi ko lang yung ngiti mo tapos bigla kang sisimangot. Minsan na nga lang kita nakitang nakangiti. Mahal kasing bayad ng smile ko. Pagkano ba yan? Kapag sa ibang tao, nakangiti ka tapos pag sa akin, musangot ka palagi. Pinisil pa nito ang pisngi ko na ikinagulat ko naman. Tinapi ko ang kamay niya na may mga bula-bula pa. Huwag mo nga akong hawakan. Sus, lalambot ka rin sa akin. By the way, Grace,
Pwede bang manligaw? Mukhang nananaginip pa ako Kung ano-ano na lang naririnig ko. Seryoso kasi. Basta. Manliligaw ako sa ayaw at gusto mo. Pero uy, speaking of panaginip, alam mo bang, nanaginip ako kagabi? May humahabol daw sa akin na halimaw. Hindi ako pamilyar. Basta malaking halimaw na kulay itim. May mahahabang kuko tapos pula ang mata. At may matutulis na ngipin. Tapos sinabilit ako nito. At bigla na lang kinagat. Sinipsip ang dugo. At tinalungkay ang lamang loob. Grabe. Nakakakilabo talaga. Pakiramdam ko totoo. Natigilan naman ako sa ikinuwento nito. Posibleng aswang na panaginipan niya. Ano kayang ibig sabihin nun? Napakadaldal mo rin, ano? Mahilig ka mag-overshare. Wala naman akong pakialam. Hindi naman. Sa'yo lang naman ako ganito eh. Alam mo ba, Grace? Sabi nila, a way to a man's heart is through his stomach. Pas lalo tuloy kita nagustuhan ang matikman ko yung mga niluto mo. Through his stomach pala. Kung suntukin ko kaya yung tiyan mo. Mateo, kung alam mo lang kung anong meron sa mga niluluto ko, masasabi mo pa rin kaya yan? Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin niya at umalis na lang. Dahil tapos na namin ang hugasin. Simula ng araw na yon ay madalas nang nasa karinderya ang binata. Tumutulong sa amin ni Aling Puring. Mas nagiging magaan ang gawain namin dahil may lalaki na kaming kasama. Ang mabibigat na gawain ay napupunta sa kanya. Medyo naging maayos na rin ang pakikitungo ko kay Mateo. Mabait naman siyang tao. Madaldal nga lang. Walang palya, araw-araw mga pakulo niya para lang magpapansin. Naiinis pa rin ako dahil mukhang wala talaga siyang balak tumigil. Huwag nga kayo rito. Busy pa siya. Marami siyang ginagawa. At bawal siyang mag-boyfriend. Anong ginagawa mo dyan? Grace? Wala. Nagtatanong lang sila ng direksyon. Tinignan ko ang mga kausap niya. Mga binatang lalaki na madalas kong makita dahil dito sila kumakain at nagpapapansin din. Kumunot ang noo ko kung bakit pinapaalis sila ni Mateo dahil mukhang kakain naman ng mga ito. Ba't mo ba sila hinaharangan? Nandito sila para kumain. Hindi lang pagkain ang ipinunta nila dito, no? Doon na kayo. Wala nang mga mesa eh. Balik na lang kayo sa susunod. Pinandilatan nito ang mga lalaki kaya wala naman silang nagawa kundi ang umalis na lang. Malaki ang katawan ni Mateo. Habang ang mga lalaking yon ay medyo may mga pagkapatpatin. Paniguradong nasindak sila ng binata. Bakit mo ba pinapalaya sa mga customer ko, ha, Mateo? Naku, hindi mga customer yun. Kakain lang sila rito para magpapansin sa'yo. Kilala ko ng mga yun eh. Dahil palagi silang nandito. Sino ka ba para magdesisyon, ha? Sa tingin mo ba hindi ko alam yon? Huwag ka nga makialam sa buhay ko. Ano ba kita? Huwag ka namang magalit, Grace. Nakakatakot ka. Ikaw kasi paladesisyon ka? Oh, anyari sa inyong dalawa? LQ kayo? Si Mateo mukhang payak na, oh. Anong kasalanan niyan, Grace? Ibalik niyo na nga yung kaibigan niyo sa Manila. Ginagawa niyang tambayan ng karinderya ko. LQ nga sila. Ano bang ginawa mo, bro? Umalis ka na nga muna. Mainit ang dugo ko sa'yo ngayon. Sorry. Nakayokong umalis si Mateo na sinundan naman ng dalawa niyang kaibigan na panay ang tukso sa kanya. Aaminin ko, Miss Ligaya, medyo na-guilty ako sa ginawa ko nun. Pero may punto rin naman kasi ako. Wala siyang karapatan ng magdesisyon para sa akin. Dahil sa nangyari, buong araw din akong nakabusangot. Kinagabihan ay naisipan kong dumayo sa ibang baryo upang humanap ng aswang. Nagtagal din ako roon ng 3 oras bago makahanap ng biktima. Nasaan yung aswang ako na bumalik ako sa karinderya? Masaya kong nilapag ang katawan ng patay na aswang na halos lasog-lasog na at bumalik sa tunay na anyo nang makarinig ako ng pagbasag sa aking likod.
Grace? Oh. Isa kang halimaw? Mateo? Ano? Bakit ka nandito? Galit kong sinugod siya at susuntukin na sana para mawala ng malay. Nang mapalahod to sa aking harapan. Sandali! Huwag mo akong sasaktan! Hindi ko sasabihin sa ibang nakita ko. Paano naman kita pagkakatiwalaan? Nakita mo ng lahat. Dapat ka nang mamatay. Hindi mo kaya. Ano sabi mo? Ang sabi ko, hindi mo ko kaya saktan. Hindi ka ganun, Grace. Napalunok ako sa mga titig ni Mateo. Hindi ko siya nakikitaan ng takot sa kanyang mga mata. Bagkus ay parang naaawa ito sa akin. Dahil doon ay nagpaubayan na rin lang ako. Bumuntong hininga ako at umupo sa isang upuan. Hindi ka ba natatakot? Yung nakita mo ay hindi dapat makita ng isang normal na tao. Matagal mo na bang tinatago ito, Grace? Na mag-isa? Please lang, Mateo. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang ng Manila. Saka na pagkasama kita? Tigilan mo na nga ako. Hindi mo ba nakikita? Ikaw na mismo ang nagsabi. Isa akong halimaw. First of all, pwede ko bang kunan ng litrato yan? But, akala ko ba sabi mo hindi ka magsusumbong sa iba? At pwede ba may pinag-uusapan pa tayo, oh? Oo nga. Hindi naman talaga kita isusumbong eh. Ano ba makukuha ko dyan sa pagsusumbong sa'yo? Baka kung ano pang gawin nila. At kukuhanan ko lang ng litrato. Minsan lang ako makakita nito eh. Hindi ka ba natatakot? Sa akin? Siyempre, natakot ako. Imagine yung babaeng gusto ko, isa palang halimaw. Pero Grace, kilala ko ng pagkatao mo. Alam ko mabait ka. Kaya pwede bang i-explain mo sa akin itong nangyayari? Bakit may ganito? Hindi ko alam kung saan ako magsisimulang ikwentong lahat. Napakakomplikado ng sitwasyon ko. Mahaba pa naman ang gabi. Marami tayong oras. Sandali nga lang. Bakit ka pala nandito? Paano ka nakapasok? Ang totoo niyan ay inakit ko to. Nakabukas kasi yung ilaw sa kusina kaya akala ko nandito ka. Tawag ako ng tawag sa'yo sa labas kasi gusto ko sanang mag-sorry sa'yo tungkol sa nangyari kanina. Nung walang sumagot, kaya akala ko na paano ka na sa loob. Kaya yun, hindi ko naman alam na matutuklasan ko tong sekreto mo. Bilang isang halimaw. Ano ka ba talaga? At ano yung dala mo? Imposible namang tao yan. Aswang yan. At isa rin akong aswang. Talaga? Aswang? Ikaw? Ang ganda mo ng mga aswang. Ang ganda mo ng mga aswang kung ganun. Now, I really want to take a picture. Astig! Ngayon lang ako nakatagpo ng aswang. Totoo pala kayo? Alam mo, ang weirdo mo. Imbis na matakot ka, parang namangha ka pa talaga, ha? Ewan ko, basta pag nakatingin ako sa'yo, parang wala na lang din akong pakialam kung ano ka. Sige nga, Grace. If this isn't love, then what is it? Ganito na nga ang sitwasyon, gumaganyan ka pa talaga. Aanin mo ba yan? Hindi ba ba obvious? Malamang kakatayin para may ibenta bukas sa karinderya. Sinuri ko ang ekspresyon nito. Hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya. Mukhang pinoproseso pa ng utak niya ang ibig kong sabihin. Natawa na lamang ako nang unti-unting lumaki ang mga mata nito at tumakbo sa lababo at sumuka. Shit! Seryoso? Kanang aswang yun? Kadiri! Ngayong alam mo ng sikreto ko, tigilan mo ng pangulit sa akin. Sandali. Ayahan mo kong pagharamdaman ng sarili ko. Sabi ng puso ko, gusto pa rin naman kita.
Pero hindi na ako siguro kakain ng luto mo dito sa karinderya. Grabe! Bakit mo pa binibenta sa mga tao? Safe ba yan? Hindi ba ako magkakasakit nito? Masustansya kayang karne nila. Healthy yun. Mas nagiging malakas sa mga tao kapag nakakakain sila nun. Paano mo naman nasasabing healthy? May napansin ka ba sa katawan mo? Ilang araw pagkatapos yung kumain dito. Now that you mention it, meron nga. Nung isang araw nagising na lang ako na parang ang gaan ng katawan ko. Hindi na ako madaling mapagod. Yan ang patunay. Totoo! Pero, basta. Ayaw ko nang makakain ulit ng karne nila. Masustansya nga, pero nakakawala naman ng gana kapag alam mo na kung saan galing yung karne. Ikaw ang bahala. Total. Alam ko na rin naman ang sikreto mo. Pwede bang ikwento mo sa akin kung paano ka umantong sa sitwasyon na to? Kasi isang lahi lang kayo. Pero, bakit pinapatay mo sila? Para lang ba ang lahat ng to sa karinderya mo? Tiningnan ko si Mateo ng diretsyo. Sinusubukan basahin kung ano ang nasa isip nito. Nakikita ko sa mga mata niya na wala siyang ibang gusto kundi malaman lang ang naging dahilan ko. Napabuntong hininga na lang ako nang tingnan niya ako na para bang nagpapaawang tuta. Sigurado ka wala kang pagsusumbungan ng mga sikreto ko? Ngayon pa lang sabihin mo na at ang mapatay kita. Hindi nga. Promise. Kahit kina Nathan pa at Candice, hindi ko sasabihin. Promise? Oo nga. Kahit talikan mo pa ako ngayon eh. Anong connect nun? Ikwento mo na kasi. Katulad nga ng sinabi ko, isa akong aswang. At nang dahil din sa mga aswang, kaya namatay ang pamilya ko. Kilala ang tatay ko bilang isang mahusay na aswang sa aming lahi. Pero hindi siya gusto ng ibang aswang. Dahil sa ibang aming paniniwala. Ayaw ni Itay ang pumatay ng tao para lang mabuhay kami. Simula pagkabata, pinalaki kaming hindi nakakatikim ng karne ng tao. Puro karne lang ng hayop ang kinakain namin. Dahil na rin siguro sa inggit at galit nila sa Itay, pinagplanuhan nilang patayin ang aming pamilya. Paanong pinatay nila ang pamilya mo? Gabi noon ang sugurin nilang bahay namin. Nagpaiwan si nanay at tatay upang kalabanin sila. Habang kami ng kapatid at lola ko tumakas. Pero naabutan pa rin nila kami. Sige lang. Iiyak mo. Sige, magkwento ka lang. Ilabas mo ang lahat ng hinanakit mo. Andito lang ako. Alam ko ng mga panahon na yon na wala ng mga magulang ko. Madilim noon. Bigla na lang may humata kay Lola. Tapos tumakbo papunta sa kanyang kapatid ko para sana tulungan siya. Susundan niya sana ako. Pero bigla na lang akong nadulas noon. Dumaos-dus ako sa bangin at tinangay ng tubig sa ilog. Habang nahuhulog ako, kitang-kita ko kung paano nila binawian ang buhay sina Lola at Tantan. Mga hayop sila. Hindi ko sila mapapatawad kahit kailan. Dahil sa lahi naming to, nawalan ako ng karapatan na mamuhay ng normal kasamang pamilya ko. Anong nangyari pagkatapos? Nagising na lang ako na nasa bahay na ako ni Aling Kuring. Siyang nagbigay sa akin ng pansamantalang masisilungan. Alam niya kung ano ako. Kasi nang iligtas niya ako, ipinagamot niya rin ako kay Aling Sela na siyang nakatuklas sa pagkatao ko. Tinulungan nila akong dalawa na itagong pagiging aswang ko. Alam din pala ni Aling Sela ang pagiging aswang mo? Oo. Sa katunayan nga, siya pang nagsusistyon sa akin na ipatayo tong karinderya. Sa kanya rin mismo galing ang ideyang gamitin ang kaninang aswang bilang mga sangkap. Nadiskubre niya to sa kanyang pag-aaral bilang isang albularyo. Ano? Sa kanya talaga galing yun? Alam mo, noong unang dating namin dito, ay hindi talaga kami naniniwala kay Aling Sela. Dahil na rin siguro ibang lugar ang kinalakihan namin. Kasi sa panahon pa ba na to, may albularyo pa rin? Pero syempre, nirerespeto namin ang pamilya ni Candice.
Kaya hindi na namin pinagtuunan pa ng pansin kung totoo ba talaga yun. Alam kong mahirap paniwalaan na may mga ganito pa sa panahon ngayon. Pero maniwala kang totoo lahat ang mga nalaman mo. Alam ko. May tiwala naman ako. At saka, nakita ko pa mismo. Imposibleng hindi pa ako maniwala doon. Gabi-gabi ka ba lumalabas para maghunting ng aswang? Hindi naman talaga dapat gabi-gabi. Pero ngayon kasi nasa peligro ang baryo. Maraming napapabalitang nawawala at sigurado akong mga aswang sa kabilang baryo ang may pakana. Kaya gusto kong tulungan ng mga tao rito dahil naging mabait din naman sila sa akin. Gusto mo bang tulungan kita sa paghuli sa kanila? Nahihibang ka na ba? Kung ako sa'yo, Mateo, bumalik ka na ng Manila. Seryoso. Tutulungan kita. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng hinanakit mo. Ngayon, hindi ka na mag-iisa. Nandito na ako. Hindi mo nadadalhin ang bigat sa loob mo ng mag-isa. Bakit ka ba ganyan? Kasi gusto kita. Lumakas ang kabog ng aking dibdib. Umakbang to palapit sa akin at pinahid ang mga luhang kanina pang tumutulo sa aking mga pisngi. Mas lalo lang ako napaiyak dahil doon. Hindi ko akalaing darating ang araw na hindi ko kakailangang pasanin lahat ng mag-isa. Seryoso ka ba talaga dyan? Alam ko ng lahat sa'yo. Pati na rin ang pagkatao mo. Bakit pa ako magsisinungaling? Wala naman ako makukuha sa pagsisinungaling. Unang araw pa lang, Grace. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Hayaan mo naman ako makapasok din sa puso mo. Kapag sinaktan mo ko, uhugutin ko yung puso mo at kakainin. Sige. Gawin mo yan pag sinaktan kita. Thank you, Grace. Sa wakas, girlfriend na kita. Hindi ka na ulit kukulitin ng ibang lalaki. Teka lang. Wala akong sinasabing sinasagot na kita, ha? Ha? Akala ko ba yun ang ibig mong sabihin? Lo, ganun lang kadali. Hindi, no? Ang ibig kong sabihin, pinapayagan na kitang manligaw. Ay, ganun? Oh, ba't parang dismayado ka? Ayaw mo? Bawiin ko na lang. Paniguradong marami pa naman diyang iba, no? Uy, di wala naman akong sinasabi. Eto naman, nagbibiro lang. O siya, sige na. Umuwi ka na at kakatayin ko pa to. Pwede ba manood? Talaga bang nahihibang ka na? Gusto kong manood. Sige na. Ba't kapag hindi ka umalis, ipapakain ko sa'yo to ng hilaw. Hindi na siya nagsalita pa at agad na kumaripas ng takbo. Natatawang napailing na lang ako. Sinimulan ko na nga ang pagkakatay at magluluto na rin dahil malapit nang mag-umaga. Lumipas pa ang ilang oras at nagbukas na nga kami ng karinderya. Himala at wala pa sa pila si Mateo. Hindi pa rin ba kayo bati? Po, hindi naman po kami nag-away eh. Malungkot na umalis yung kahapon. Baka nagtatampo yun. Nakapag-usap na po kami. Sandali. Anong araw ba ngayon? Kaya naman pala dahil Lunes ngayon. Ngayong araw ang balik nilang magkakaibigan sa Manila. Po? Bakit? Hindi niya ba nasabi? Hindi na ako sumagot pa. Bigla akong nalungkot. Kung ano-ano pang pinagsasabi kanina tapos biglang nasa Maynila na pala siya. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng mga lalaki. Paniguradong natakot na siya sa akin pero hindi niya ipinakita para makaligtas siya. Para siguradong makauwi siya ng ligtas sa Maynila. Buong araw na hindi nagpakita si Mateo. Kaya nisigurado ko ring umuwi na nga talaga ito. Buong araw din akong nakabusangot. Nandito na nga ako ngayon sa bahay. Gabi na at naghahanda ako lumabas para maghanap ng aswang. Para mailabas ko na rin ang sama ko ng loob. Bigla naman ako nakarinig ng katok kaya binuksan ko ang pinto. Si Mateo. Nakatayo sa harap ko at may dalang bulaklak. Inis ko tong tiningnan at biglang sinampal. Aray! Bakit? Anong kasalanan ko? Buwisit ka talaga? Ba't ka nandito, ha? Akala ko ba umuwi ka na sa Manila? Ha? Hindi, no? Nagpaiwan kaya ako rito. Tingnan mo, Nandito nga ako sa harap mo ngayon eh.
Nagpaiwan ka pala ba't wala ka kanina sa karinderya? Uy, hinahanap mo na ako. Hindi no. Ano kasi, maraming tao kanina, kaya wala kaming katulong ni Aling Kuring. Sus, kunwari ka pa eh. Kaya wala ako kanina dahil hinatid ko sina Candice at Nathan sa syudad. Pasensya na. Nakalimutan ko palang sabihin. Bakit ka pa nagpaiwan? Ayaw mo bang umuwi? Wala naman akong uuwian eh. Nandito ka. Che! Oh, ano yung dala mo? Malamang, bulaklak. Gusto mo mabatukan? Eh, bulaklak naman talaga to eh. Binili ko habang pauwi. Eto, para sa'yo. Dahan-dahan ko tong tinanggap. Tinitigan ko to ng mabuti. Rosas ang mga yon. Hindi ko mapikilang amuyin dahil sobrang bango. Hindi ko po alam kung ano mararamdaman pero sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Kaya napangiti na lang ako. Maraming salamat dito. Ayaw ko ng salamat. Gusto ko, kiss. Umalis ka na kung ganon. Biro lang. Saan ka pupunta? Mga hunting. Sama ako. Wag nga sabi. Sige na, tutulungan kita. At paano mo naman ako tutulungan? Gawin mo kumpain para makahuli ka kaagad. Bakit ko naman gagawin yon? Mapapahamak ka lang. Hindi ako mapapahamak. Kasi alam kong nandyan ka naman para iligtas ako. Hindi nga pwede. Sige na, please. Wala naman akong nagawa nang tingnan niya ako na parang nagpapaawa. Naisipan kong sa ibang baryo kami maghanap. Nabalitaan kong sa ibang baryo na naman sila nabibiktima. Nang makarating, ay pumwesto kami sa madilim na parte at naghintay. Anong plano? Ikaw tong nagsuhestyon na gawin kang pain tapos wala ka palang plano. First time ko to eh. Ganito na lang. Maglalakad-lakad ako dyan sa daan. Basta sundan mo lang ako. Tapos kapag inatake na ako, tsaka ka lumabas. Sigurado ka ba talaga? Delikado tong gusto mo. Dali na. Sige ha. Mauna na ako maglakad. Lumabas na nga siya sa pinagtataguan namin at naglakad-lakad sa daan. Ako naman ay nag-ibang anyo na at sinundan lang siya. Nakapamulsa pa itong naglalakad at pasipol-sipol pa. Hindi nga nagtagal at may napansin akong kakaiba. Biglang bumigat ang hangin at alam kong nararamdaman din niyon ni Mateo. Napahinto to nang may nakitang may nakaharang sa daan. Isang mabalahibong nilalang. Bigla itong tumakbo sa direksyon ni Mateo na kaagad namang ikinatakbo ng isa. Grace! Lintik na! Ganitong-ganito sa panaginip ko eh. Bilisan mo! At baka butasin nga ang tiyan ko nito! Grace! Agad akong tumakbo sa kinaroroonan niya. Inatake ko ang aswang na agad namang nakailag. Nagpalitan kami ng pag-atake hanggang sa napuruhan ko nga ito at namatay. Nang masiguradong hindi na ito humihinga, ay binitbit ko to at nagmamadaling pumunta kung nasaan si Mateo. Ibinagsak ko ang katawan na namatay na aswang sa harap nito at nangihinang napaupo dahil sa pagod. Grace! Pwede bang bumalik ka muna sa dati mong anyo? Hanggang ngayon kasi kinakabahan ako eh. Ikaw tong malakas ang loob mong papain tapos takot ka rin pala. Biglaan kasi. Hindi naman ako natakot. Kinabahan lang. Pareho lang yon. Bigla namang kaming napatay na maayos ni Mateo na may lumapit na bata. Isang batang aswang. Dahan-dahan tong lumapit sa aswang na pinatay ko. Umupo ito. At unti-unting nangilid ang luha sa kanya mga mata. Tatay mo bang aswang na yan? Hindi ito nagsalita. Hindi kami tinapunan ng tingin pero tumango siya sa aking itinanong. Nagkatitigan kami ni Mateo. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib at bigla akong naawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang batang umiiyak. Nawalan siya ng magulang. Katulad ko, pinatay din ng aswang ang pamilya niya.
Lalapitan ko na sana to na bigla na lamang siyang tumakbo paalis. Napaluhod ako sa realisasyon. Ano itong nagawa ko? Bakit parang nakonsensya ako? Hindi dapat ako makaramdam nito. Dapat galit ako sa kanila. Pero bakit? Grace, Sabihin mo nga sa akin, Mateo. Mali ba ako sa tinatahak kong desisyon? Malaking kasalanan nila sa akin at sa pamilya ko. Dapat lang silang mamatay lahat. Pero bakit? gusto mo bang maging tapat ako sa'yo? Sa totoo lang, Grace, naiintindihan kong pinagmumula ng galit mo pero kasi hindi naman ang mga aswang na to ang may kasalanan sa'yo. Hindi silang dapat na magbayad ng kasalanan na ginawa ng mga aswang na pumatay sa pamilya mo. Pero mga salot sila. Pinapatay at nambibiktima sila ng mga tao. Kasi yun lang ang kaya nilang gawin. Grace, namulat sila sa ganong pamumuhay. Kaya natural. At yun ang nakagawian nila. Sinasabi mo bang hayaan ko lang sila sa pambibiktima ng mga tao? Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin, katulad mo may dahilan din sila. Nakikita mo ba yung batang aswang na yun? Ang payat-payat niya. Paniguradong ang tatay niyang to ang naghahanap lang ng pagkain para sa kanyang anak. Grace, aswang sila, oo. Pero tao pa rin sila. May damdamin. Mali ba talaga ako? Dahil dyan sa galit sa puso mo, kinakain ka nito. Grace, alam kong mabait ka. Naawa ka nga kanina sa batang aswang na yun, di ba? Dahil nakikita kong sarili ko sa kanya. Katulad niya, pinatay ng mga aswang ang pamilya ko. Para na rin naging katulad ako ng mga aswang na pumatay sa pamilya ko. Mateo, ano ba ito nagawa ko? Akala ko magiging masaya ako kapag ginagawa ko to. Pero mas lalo ko lang palang sinasaktan ng sarili ko. Ang tanga-tanga ko. Huwag mong sabihin yan. Nasaktan ka lang. Ayos lang yan. Tara na. Umuwi na tayo. Umiiyak na umuwi kami ni Mateo. Iniwan ko na rin ang napatay na aswang dahil hindi ko na kaya pang ipagpatuloy ang sinimulan kong pangako sa sarili. Nang makauwi, patuloy lang ako sa pag-iyak. Hindi ko na alam ang dapat pang gawin. Ano nang gagawin ko ngayon, Mateo? Pagkatapos ng lahat, hindi ko alam kung kaya ko pang panindigan ang prinsipyo ko. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako kung ano man ang magiging desisyon mo. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Tsaka mo na isipin ang lahat. Lumipas nga ang gabi nun. Kinabukasan ay nagising ako sa ingay ng mga tao sa karinderya. Kagad naman ako nagbihis sa tinakbo ang karinderya. Natatanaw ko na maraming tao nagkukumpulan doon. Oh, Grace, mabuti naman at nandito ka na. Ito kasing si Mateo ay sinasabing hindi ka raw magbubukas ng karinderya ngayon. Bakit? Kahit kailan naman hindi ka nagsasarado Oo nga, Iha. Ano pang nangyayari? May problema ka ba? Sabihin mo lang at tutulungan ka namin. Pasensya na po kayo. Hindi po kasi nakaluto ngayon si Grace. Kaya hindi siya makakapagbenta ngayon. Ay kung ganon, kaya naman namin maghintay, Iha. Napatingin ako kay Mang Pilo, kay Kapitan at sa maraming tao na nakapila sa harap ng karinderya. Nahiya ako bigla. Sa loob ng napakaraming taon ay nagawa ko silang lokohin. Ngayon ay nakapagdesisyon na ako. Ititigil ko na ang lahat. Panahon na para mamuhay para sa sarili ko. Hindi na po ako magbibenta. Ano? Iha, sigurado ka na ba dyan? Ba't naman biglaan? Opo, Aling Kuring. Napagtanto ko na po ang lahat. At ngayon naman, gusto kong piliin naman ang sarili ko. Naiiyak na lumapit sa akin si Aling Kuring at iyakap ako ng mahigpit.
Masaya ako na itinigil mo na ang lahat. Maging masaya ka, Grace. Huwag kang magtatanim ng galit yan sa puso mo. Teka, bakit naman Grace? Aalis ka ba? Bakit pakiramdam ko ay namamaalam ka na? Sa katunayan po, oo. Aalis na po ako sa baryong to. Sasama na ako sa nobyo ko sa Manila. Nakangiting binalingan ko si Mateo na gulat sa narinig. Nilapitan ako nito at niyakap din. Niyakap ko rin to pabalik. Kung hindi dahil kay Mateo ay baka nakakulong pa rin ako sa nakaraan. Talaga? Nobyo mo na ako? Yes! Yun lang ba talagang narinig mo? Bukas sa bukas ay aalis agad tayo. Pero, paano na tong karinderya mo? Sayang naman kung ipapagiba na lang. Iiwan ko to kay Aling Kuring bilang pasasalamat na rin sa kanya. Sigurado ka ba dyan, Iha? Opo naman. Nasa inyo na pong desisyon kung anong gagawin nyo dito. Kung ganun ang desisyon mo, Iha, wala namang kaming magagawa pa. Mag-iingat ka sa Maynila. Mamimiss namin ang mga luto mo. Mateo, alagaan mo yang si Grace, ha? Opo, makakaasa po kayo dyan. Hinarap ko ang mga tao na halatang malungkot sa naging desisyon ko. Pero kahit na gano'n ay nakangiti pa rin ang mga ito. Sa lahat po, taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Maraming salamat. Miss Ligaya, tuluyan ko nang nilisan ng baryo kasama si Mateo. Kasama ng aking pag-alis ay paglimot ko sa aking nakaraan. Kung magtatanong po kayo tungkol sa baryo, huling balita ko ay nasunog ang kabilang baryo sa amin. Ang baryo kung saan nakatira ang mga aswang. Nalaman ko lang to sa News TV kaya tinawagan ko naman agad si Aling Kuring para kumpirmahin ang nangyari. Ang sabi niya sa akin ay si Aling Sela ang may pakana nito. Pero hindi naman natunto ng mga otoridad ang dahilan ng pagkasunog. Nung una ay nahirapan ako mag-adjust sa pamumuhay dito sa Manila. Pero hindi naman ako pinabayaan ni Mateo. Naging maayos po ang buhay namin sa loob ng mga nakaraang taon. At ngayon po ay binabalak na namin magpakasal. Miss Ligaya, masaya na po ako. Ang sarap pala mamuhay na wala kang kinikimkim na sama ng loob. Ang mamuhay na para sa sarili mo. Isinulat ko po ang kwento na ito ng buhay ko para iparating sa lahat na sa kabila ng kung anumang masasakit na pangyayari sa ating nakaraan, matututo pa rin tayong mag-let go para sa katahimikan ng ating puso, para sa mapayapang buhay. Hanggang dito na lang po, Miss Ligaya. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ng buhay ko at sa mga tagapakinig ng channel na to sa pagsubaybay sa aking kwento. Maraming salamat po.